Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at ito nga mga kababayan, Gringo kumanta, nako balik palasyo, matinding pasabog, lahat nagulantang. Yan po mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yan mga kababayan, bago po natin i-play yung ating main video, eto pasadahan po muna natin ito pong si Claire Castro, no? Binulgar po ni Chavit Singson at ito pong si Senator Jinggoy Estrada at former Senator Bong Revilla, mga kababayan, ay uumpisan ng imbestigahan mga kababayan, no? O, umpisahan na po silang imbestigahan. Alright? Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, kung di ka pa po napag-subscribe sa ating munting channel, ay pa-subscribe naman po at pa-like na rin po ng video nito. Yan, maraming salamat at eto nga. Huwag na po natin patagalin. Eto, sabi po kasi dito ni Chavit Singson, kasi noong araw, no, against Marcos yan, dami niyang, si Claire Castro po, dami niyang banat, walang alam, dami niyang sinasabi. Tapos nung inoffer yung posisyon, may budget sila na 2.4 billion, bumiliktad ka agad. Biglang mabait si Marcos. Aray ko po. Nga no? So hindi naman po lingid sa ating lahat, no? Sa ating lahat. Hindi naman lingid sa ating kaalaman lahat na ito pong si Attorney Claire Castro, si Jose Claire Castro ay isa pong vlogger, no? Isa po siyang vlogger, political commentary, no? At binabanatan niya po noon si President Bongbong Marcos Jr. Ay ito pa lang nangyari. Dahil pala sa 2.4 billion ay biglang bumaliktad itong si Claire Castro. Ayan po ay sabi ni Manong Chavit Singson mga kababayan. Ngayon Claire Castro, pasinungalingan mo nga itong sinasabi ni Manong Chavit Singson. Di ba? Nag-iiba talaga Nag-iiba po talaga ang tao, no? Depende po yan sa dami ng pera niya. Sa dami ng pera na ino-offer sa kanya. Biruin mo, di ba? Galit na galit noon sa kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ngayon, tagapagtanggol, tagapagtahol na ng administrasyon. Aba. Kahit na nagmumukha na siyang ob-ob, kahit nagmumukha na siyang kawawa, sa mata ng taong bayan, patuloy pa rin po ang kanyang pagtatakip, pagtatanggol kay President Bongbong Marcos Jr. Alright, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? Just comment down below. At eto naman, pasadahan naman po natin itong dalawang senador. Yung isa ay nasa posisyon pa, yung isa naman ay wala na sa posisyon. Pero parehas po sila. Ano po ang common denominator ng dalawang ito? No? Parehas po silang nakulong mga kababayan sa panahon po ni Napoles, di ba? Yung Napoles scam. Napatunayan po na sila po ay plunder yun plunder, di ba? So ngayon nandito na naman, parang ako hindi ko lang alam pero kung ako kasi ang nagkamali na at seryoso ako na ayaw ko na talagang magkamali pa, bakit ko pa gagawin ito ulit, di ba? Preliminary approved set on Jinggoy Estrada, Bong Revilla, plunder raps. Ayan mga kababayan, no? Magsisimula na po ang investigasyon sa kaso ni Revilla at Jinggoy Estrada na kapwa po. Sangkot din sa Napoles scam mga kababayan. Grabe pong mga komento. Sabi po dito, pinili silang kasuhan kaysa ma-pinpoint ang mga tunay na may kasalanan. Mas madami nga naman magturo
no? Oo nga no. So yan mga kaubayan, ano pong inyong masasabi dito, no? Sila po ba ay napupolitika? Dahil sila po ay mayroon na pong mga tinatawag na lamat, 'di ba? May mga lamat na sa korupsyon ang dalawang ito. Kaya sila ba, no? O bakit hindi si Senator Bato de la Rosa? Bakit hindi si Bongo? Ha? Bakit itong dalawa ang napili nila? Ang sabi ko kanina, 'di ba? Ano ang common denominator nitong dalawang ito? Parehas po sila nasangkot sa plunder. Parehas po sa pork barrel. Ngayon, pork barrel na naman. Aray ko po. Flood control scam na naman, mga kaubayan. Hindi ba, itong dalawang ito, hindi ba nagsasawa? Di ba? Anyway, sa palagay ko, sabi nga ni Sir Banat Bay, napopolitika po itong si Revilla. Dahil nga po kay Ombudsman Boying Rimulya. Di ba? Magkakompetensya po kasi ang Revilla at saka Rimulya dyan po sa Cavite, mga kababayan. So what do you think? Tama ba yan? Or mayroon pa kayong maidadagdag, mga kababayan? Just comment down below, no? Ayan. At eto, pasadahan na po natin yung ating video, mga kababayan. Ito po, no? Si General Macanas, sabi po kasi dito, mga karibyo natin, ex-Senator Honasan, may revelasyon sa pagbabalik ng Duterte sa Malacanang. Aba, eto. Pasadahan po natin to. General Macanas ng The General's Viewpoint. Pasok. Dating Senador Gringo Honasan tungkol sa pagbabalik ng isa na namang Duterte sa Malacanang. Okay. Sabi ni Gringo, sa mga Duterte ko nakita ang magandang pamumuno sa ating bansa. Kaya si Inday Sara Duterte ang solusyon. Kung ibalik natin ang mga Duterte sa Malacanang. Okay, so dating Senador Honasan sinabing sa mga Duterte. So kung kayo po ang tatanungin, no? Whether or not kayo po ay DDS, no? Kayo po ay Pinklawan, mga kaubayan, may sarili-sarili naman po tayong pag-aanalisa, no? What do you think po dito sa sinasabi ni ex-Senator Gringo Honasan na mas maganda kung maibalik po ang Duterte sa Malacanang? Kasi doon lang po niya nakita ang magandang pamamalakad sa politika, mga kababayan. Tayo po, dito po sa Pinas News Review ay talagang susuportahan po natin yung sinasabi niyan, mga kababayan. Niya nakita ang magandang pamumuno sa pamalaan, kaya nararapat lang daw na may balik ang mga Duterte sa Malacanang, kaya pabor siya na si BP Sara Duterte ang susunod na Pangulo ng Pilipinas. People who reacted, wala talaga yung number dito, kailang halos lahat like at love ang marami dito. Yun. Like at love. And then comments. Daming comments na magaganda. Pero ito po, mga kabayan, nabasa ko po sa isang post, no? Diba kung kailan to, pero matagal na po itong post. Sabi po doon, sabi po ni Commodore J. Tariela, yung ano, yung sa, ano, diba, yung isang chief din, no? Sabi niya, hindi ko alam kung si Tariela ba o si Bronner po yung nagsalita, mga kabayan. Correct me if I'm wrong. Pero parang si Tariela talaga yung sabi, no? Na dapat sisiguraduhin daw nila na ang susunod na presidente ay yung ipagpapatuloy yung mga nasimulan ni President Bongbong Marcos Jr. Aray ko po. Ano po ba ang tanong, di ba? Ano po ba ang nasimulan ng administrasyong ito? No? Parang wala naman. Lahat nga ay tinatapos lang ng administrasyong ito. What I'm trying to point out, mga kababayan, yung mga tulay, di ba? Na hindi naman sila ang nagsimula, ang gumawa. No, natapos lang sa kanilang administrasyon. So meaning, tagatapos lang siya ng trinabaho ni former President Duterte. Pero sabi nga ng iba, wala naman kaming nakikita. Nasaan ba yung sinasabi nyo? No?
Even the president said, no, na sana yung susunod na presidente ay maipagpatuloy yung aking mga nasimulan. Ano po ba ang nasimulan nyo? Kung ang susunod na presidente ay magpapatuloy pa rin itong ating mga inyong nasimulan ng mga korupsyon, ay wag na po tayong mag-eleksyon, no? Wag ka na lang pong palitan. Ha? Total, may mahihiya ka na rin naman yan eh. No? Grabe, gusto nyong maging katulad pa rin sa inyo, yung susunod na presidente. Ay yun po ay kung papayag ang taong bayan. Diba? Pero sa palagay ko, mahirap yung sinasabi ninyo. Suntok sa buwan yan. RR Duba, tama gyud ka sir. Violeta Nimeno, tama po Sir Gringo. Mailscore Ikunar, ayaw ana sir kay masakitan si BBM o si Risa. Bitaw, basta dugong Bisaya, Duterte best. Jack Lito Espinosa, tama ka po, Sir Gringo. Corazon Bilguera, hanga pa naman ako nung una sa iyo. Salvacion Di Guzman, hindi pwede palitan si Marcos. Ayaw ng taong bayan sa Duterte. PBBM kami. Ayan. Ito naman. Rosel Aligado, tama, Sir Gringo. Ernesto Balaba, correct, tama, Sir Gringo. Neneng Nanalex, tama ka dyan, former senator. Okay, so, ang mga kakamping, ang mga Marcos loyalists, aborido ngayon, paano nila tatalunin si BP Sara. Sinasabi nila na ngayong 2026 ang last chance nila para talunin si BP Sara through impeachment. Pag hindi daw nila matanggal si BP Sara sa pwesto through impeachment, wala na sila. Game over. Kaya nananawagan sina Trillanes, sina Ronald Llamas, sino pa yung mga kakampinks na makipag-isa daw sila sa Marcos Camp para magkaroon ng parang unity team. Ang bagong unity team ngayon, hindi na yung Marcos Dilawan sa 2020. So, good luck sa inyong gagawin sa lahat ng gustong ma-impeach si BP Sara, lalo na ang mga makakaliwa. Galingan ninyo. Dahil pag hindi nyo nga natanggal ngayong taon si BP Sara, agree ako yung sinasabi ni na Ronald Llamas at Trillanes na by 2027, wala na talaga. Unstoppable na si BP Sara. Kasi ang tinitignan ng mga politiko, ang taong bayan, ay ang eleksyon niya. Even up to now, malabo. Marami ng mga kongresista na nagsasabi, malabo na ang impeachment ni BP Sara. Bakit? O na. Hindi katulad nung last year, bawat perma ay mayroong kapalit na pundo. Ngayon, binabantayan na ang budget. Wala ng incentive. Kaya yun. Walang incentive. Pangalawa, alam na ng mga kongresista, nakikita na nila na kahit ipirma sila at makakaabot sa Senado ang impeachment, mananalo at mananalo pa rin si BP Sara dahil sa dami ng mga senador na sumusuporta kay BP Sara. Bago lang nagsalita si Senator Erwin Gatchalian. Nasa majority ito. Sabi niya, dumadami ang mga mambabatas, both houses of Congress, na sumusuporta kay BP Sara dahil sa talamak
na corruption na nangyayari sa Marcos Jr. administration. Bukod po dyan mga kabayan, makikita naman po natin, no? Kung magtatagumpay ba itong impeachment or hindi. Dito na lang po sa latest trust ratings survey, no? Yung mga survey lumalabas ngayon. Diyan pa lang po ay mapipredict na po natin kung magtatagumpay ba or hindi, no? Itong kanilang mga impeachment. Posible pang magtagumpay mga kabayan yung impeachment against President Bongbong Marcos Jr. Bakit? Pababa po ng pababa ang kanyang trust rating, no? Wala nang nagtitiwala sa Pangulo. Kaya posibleng ang ma-impeach niya yung Pangulo at hindi po ang Vice Presidente. Ang Vice Presidente po, pataas po ng pataas ang trust and approval ratings, di ba? Eh ano po bang sinasabi? Ano po bang batayan natin? Kasi nga sinasabi nila, no? At nasa batas rin, no? Kung wala man sa batas, common sense na lang. Okay? Public office is a public trust. Kaya kayo nandyan kasi pinagkatiwalaan kayo ng taong bayan, ibinoto kayo, pinagkatiwalaan kayo. Ngayong wala nang tiwala ang taong bayan sa inyo, ano pang ginagawa nyo dyan? Ha? Nasa labas po ng Malacanang ang link. nasa palabas po ng Malacanang ang link para makita ninyo kung bakit nandyan pa kayo, no? Lumabas na kayo dyan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karabi natin? I-comment ko na lang po. Ayan, maraming salamat. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.